Alam mo ba na may isang pwesto sa mundo na kayang magdesisyon kung magkakaroon ng digmaan o kapayapaan sa iba't ibang bansa? At ngayon, gusto ng Pilipinas na makaupo sa pwestong yon. Ito ang dahilan kung bakit pumunta si President Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations. Sa tuwing naririnig natin sa balita na pumupunta ang Pangulo ng Pilipinas sa United Nations o UN, marami ang nagtatanong, ano nga ba ang napapala ng bansa sa mga ganitong pagbisita? Bakit kailangan pang bumiyahe ng malayo at makipagpulong sa iba't ibang leader ng mundo? Ang totoo, hindi lamang ito simpleng pagdalo sa isang international meeting. May mas malalim na layunin ang Pilipinas. Isa sa pinakamahalagang dahilan ay ang pagkuha ng pwesto sa isang napaka-importanting grupo sa loob ng United Nations, ang UN Security Council. Ang UN Security Council ay isa sa pinakamakapangyarihang grupo sa buong mundo pagdating sa usapin ng seguridad at kapayapaan. Kapag may digmaan sa isang bansa, kapag may malaking krisis, o kapag kailangang magdesisyon ng mundo kung paano haharapin ang isang conflict, dito nagaganap ang mga mahahalagang pagdedesisyon. Ang Security Council ay binubuo ng 15 bansa, ngunit 5 lamang dito ang permanenteng miyembro: ang United States, Russia, China, United Kingdom, at France. Ang 5 bansang ito ay may tinatawag na veto power, ibig sabihin, kaya nilang harangin ang anumang desisyon ng Council. Bukod sa 5 permanenteng miyembro, may 10 pwesto na tinatawag na non-permanent members. Ang mga bansang ito ay inihahalal ng United Nations General Assembly at nagsisilbi lamang sa loob ng 2 taon. At dito pumapasok ang plano ng Pilipinas. Layunin ng Pilipinas na makuha ang isa sa mga non-permanent seat sa UN Security Council para sa taong 2027 hanggang 2028. Kapag nangyari ito, magkakaroon ng pagkakataon ng Pilipinas na maging bahagi ng mga mahahalagang desisyon tungkol sa pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Pero bakit nga ba mahalaga ito para sa Pilipinas? Una, tataas ang boses ng Pilipinas sa international stage. Kapag miyembro ka ng Security Council, kabilang ka sa mga bansang pinapakinggan kapag pinag-uusapan ang mga seryosong issue sa mundo. Mas nagiging malakas ang impluwensya ng bansa sa international community. Ikalawa, mas may pagkakataon ng Pilipinas na ipagtanggol ang sarili nitong interes. Halimbawa na lamang ang issue sa West Philippine Sea. Kapag may ganitong klase ng tensyon sa rehiyon, mas may kakayahan ng Pilipinas na ipahayag ang kanyang posisyon sa mas mataas na antas ng pandaigdigang diskusyon. Ikatlo, mas tumataas ang respeto ng ibang bansa sa Pilipinas. Ang pagiging miyembro ng UN Security Council ay parang simbolo na ang isang bansa ay may kakayahan at kredibilidad na tumulong sa paghubog ng kapayapaan sa buong mundo. Ika-4, nagbubukas ito ng mas maraming oportunidad sa diplomasiya. Sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa United Nations, mas nagiging malapit ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang bansa. Ito ay maaaring magdala ng mas maraming cooperation, tulong, at maging investment sa hinaharap. Ngunit hindi madaling makuha ang pwesto sa UN Security Council. Kailangang makakuha ng sapat na boto mula sa iba pang mga bansa na miyembro ng United Nations. Kaya naman mahalaga ang mga diplomatic visits at pakikipagpulong ng Pangulo sa iba't ibang leader ng mundo. Sa mga ganitong pagkakataon, ipinapakita ng Pilipinas ang kanyang kakayahan, pananaw, at commitment sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mundo. Sa mga talumpati ni President Marcos sa United Nations, binibigyang diin niya ang mga issue tulad ng climate change, sustainable development, food security, at regional stability. Ang mga ito ay mga usaping mahalaga hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng malinaw na posisyon sa mga global issues,
mas nagiging credible ang Pilipinas bilang isang bansa na karapat-dapat magkaroon ng pwesto sa Security Council. Mahalaga ring tandaan na hindi ito ang unang pagkakataon na naging miyembro ang Pilipinas ng UN Security Council. Sa nakaraan, ilang beses na ring nakaupo ang Pilipinas bilang non-permanent member, kung saan nakilahok ito sa mga mahahalagang desisyon tungkol sa international peacekeeping at global security. Kung sakaling makuha ng Pilipinas ang pwesto para sa 2027 hanggang 2028, magiging isang malaking hakbang ito para sa diplomatikong presensya ng bansa sa pandaigdigang komunidad. Ibig sabihin, ang Pilipinas ay hindi lamang magiging tagasunod sa mga usapin ng mundo, kundi magiging isa rin sa mga bansang tumutulong sa paghubog ng direksyon ng international peace and security. Sa madaling salita, ang pagpunta ng Pangulo sa United Nations ay hindi lamang simpleng pagdalo sa isang meeting. Ito ay bahagi ng mas malaking stratehiya upang mapalakas ang boses ng Pilipinas sa mundo, maprotektahan ang pambansang interes, at makuha ang isang mahalagang pwesto sa isa sa pinakamakapangyarihang konseho sa buong planeta. At kung magtatagumpay ang Pilipinas sa layuning ito, maaaring magkaroon ng bansa ng mas malaking papel sa paghubog ng mga desisyon na may epekto hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa buong mundo. Sa huli, ipinapakita lamang nito na sa panahon ngayon, ang kapangyarihan ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa lakas ng militar o laki ng ekonomiya, kundi pati na rin sa kakayahang makilahok at makaimpluwensya sa mga desisyon ng international community. At ngayon, isa sa mga layunin ng Pilipinas ay maging bahagi ng mga bansang yon. Thank you for watching.